Malapit na akong umakyat sa trono ng pinakamayamang tao. Na mayaman na trilyon. Na napapaligiran ng magagandang babae. Ngunit natuklasang mayroon na lamang akong 3 buwan na buhay. Ngunit hindi pa ito ang pinakamasaklap. Ako ay ang dakilang pinakamayamang tao ng Dragon Country. At sa katunayan, mayroon na lamang akong 3 buwan na oras. Hahaha, boss. Ito ay isang matandang nakasuot ng kasuotang dao ang nagdala. Sabi niya maaaring makatulong ito sa'yo. Kahit na malapit na akong mamatay kung ganito. Bakit parang gamot na pang-espiritu ang nasa kahon? Bakit parang salamin? Tingnan natin kung anong gamot ang binili ng matandang iyon. Nakalipat na pala ako sa mundo ng pagtuklas ng espiritu. At isa pa, isang walang kwentang tao na walang pambili. Hehe, mga magulang at mga ninong at ninang. Makakapanatili ba ako sa mundong ito sa unang episode? Lahat ng mga disipulo pumunta sa plaza para sa pagsusuri ng espiritual na ugat. Isagawa ang pagsusuri ng espiritual na ugat. Wala na, tingnan na lang kung anong bituin ito. Ngayon, ang Xuanmu Immortal Sect ay tumatanggap ng mga disipulo. Lahat ng may 3 espiritual na ugat o higit pa ay maaaring pumasok. Pumunta ka, parang na-transport ako sa mundo ng pagsasanay sa immortal. Ang kasama kong ito ay nakasuot ng kakaibang kasuotan. May kakaibang aura. Pwede po ba kayong samahan ang aking munting sarili? Ay naku, bakit suot mo pa rin ang ganitong kasuotan? Huwag po kayong magmalabis ang aking ganda. Sanay na ako mag-isa. Hindi nakikita ng iba. Ang mahahalagang kasuotan mo. Nakikita ko ang nagniningning na liwanag. Mukhang ito ay unang pagbisita mo dito. Hayaan mong ako ang magdala sa'yo. Suwan, kapatid na babae. Sabi mo ay makakasama mo ako. Bakit ka nangako at hindi tumupad? Ang King Shu ay may pambihirang talento. Siya ay matagal nang itinalaga bilang disipulo ng panloob na sekta ng Xuanmu. Huwag magalit. Kuya King Shu, huwag kang magkamali ng akala. Ito ay isang kaibigan na nakilala ko sa daan. Hindi niya alam ang daan. Kaya't sinamahan ko siya ng kaunti. Iyan naglakas loob pang makipag-ugnayan sa akin. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka. Nagsimula na ang pagsusulit. Walang espiritual na ugat, susunod na. Binasag ang espiritual na ugat, susunod na. Magmadali. Naghihintay pa ang aking ama na makauwi at uminom. Pasensya na. Ito ay isang napakabihirang espiritual na ugat sa loob ng isang siglo. Talagang karapat-dapat sa aking kapatid na si King Shu. Isang pagkakataon sa loob ng isang siglo. Napakagaling. Kaming Xuanmu Immortal Sect ay pinalad na makuha ito. Ang nakatatandang guro ang magpapasya ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang disipulo ng panloob na pintuan ng aming Xuanmu Immortal Sect. Ano, agad-agad na naging disipulo ng panloob na pintuan pagkatapos ng pagsusuri ng espiritual na ugat. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon dahil siya ay may langit na espiritual na ugat? Kung mayroon kang langit na espiritual na ugat, magagawa mo rin yon. Ang aking lupa na doble espiritual na ugat ay hindi rin masama. Pag naabot ko na, hindi nagagana. Hahaha, kahit ang taong ito ay walang espiritu. Sayang ang suot niyang kasuotan. Hahaha. Paano kaya? Ang taong ito ay may napakalakas na kapalaran. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng mahahalagang enerhiya. Paano kaya siya walang espiritu? Isa palang walang espiritu ang walang silbi. Tama lang bang mangarap na makuha si Suxianzi? Hahaha, kaibigan na si Chenzi. Kanina lang ay isang pagkakamali. Mas mabuting huwag na tayong mag-ugnayan pa. Ikaw na babae. Kakatapos lang nating magyakapan, hawak-hawak mo pa ang braso ko. Ngayon ay sinasabi mong nagkaroon lang ng pagkakamali. Anak, bumaba ka na. Walang kakayahang mag-ensayo, walang silbi. Haha, binabati kita, tagapakinig, sa pagpili mong simulan ang daan ng espiritual na pag-akyat. Sino? Ako si Tuan-Tuan. Ang iyong sistema. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot na magbahagi ang yaman at habang buhay ng dalawang mundo. Magkakapareho ang habang buhay. Kaya kahit na nandito ako sa mundong ito ng pagsasanay sa mga Diyos, hindi ba 3 buwan na lang ang buhay ko? Huwag mag-alala, host.
Kailangan lang ng host na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa mundong ito. At natural na madadagdagan ang buhay. Kapag nakapagtayo na ang host ng pundasyon, madali na ring masusolusyonan ang mga sakit. At makakakuha pa ang host ng isang pagkakataon. Oportunidad na makabalik sa totoong mundo. Ang host ay maaaring gumamit ng yaman mula sa totoong mundo. Palitan. O kaya ikunin ang mga bagay mula sa kasalukuyang antas ng mundo ng cultivation. Ang langit na espiritu na ugat ay kailangan lang ng 1-0 milyon. Ang mura naman nito. Hindi ang pinakamalakas na espiritu na ugat ang espiritu na ugat. Mayroon din Chao Spirit Root at Light Dark Spirit Root. Mga napakahusay na espiritu tulad ng Void Spirit at iba pang mga espiritu. Paano naman natin ito mabibili? Yan, syempre sa pamamagitan ng swerte sa lottery. Paano maglalaro? 1 milyon ang halaga, 1 beses na swerte. Maaaring kunin ni tuan-tuan mula sa real world. Ng isang napakaliit na tsansa na 1 sa 1 milyon. Wala na, hindi na makakatagal pang mabuhay. Anong silbi ng maraming pera kung ipapasa lang sa akin? Anong nangyayari dito? 100,000 para palitan ng mababang uri ng espiritu. Ang sama naman nito. Libreng paboritong gulong. Hindi ka makakakuha ng mga bagay na lampas sa kakayahan mo. Habang tumataas ang lakas mo, ang mga bagay sa gulong ay sasabay ding tataas. Taas. Naiintindihan ko na, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hanggang makuha ko ang pinakamagandang espiritual na ugat. Wala akong ibang meron. Kundi pera. Binabati ang may-ari sa matagumpay na pagkuha ng pinakamagandang espiritual na ugat. Kaguluhan na ugat. Sa pagkakataong ito, gumastos ng 13.2 bilyon. Mahigit 1-0 bilyon kahit ako ang pinakamayaman sa Dragon Country. Pero masakit pa rin gumastos ng ganito karami ng sabay-sabay. Pero kung makakuha ako ng napakagandang espiritual na ugat, hindi ito sayang. Sino ang may lakas ng loob na pagtawanan ako dahil wala akong espiritual na ugat? Tingnan niyo kung paano ko kayo papaluhurin mamaya. Hahaha, Ginoo. Baka nagkamali ang testing platform na ito. Ang testing platform na ito. Ngunit ito ay ibinigay ng aming mga nakatatandang nag-angat mula sa Xuanmu Immortal Sect patungo sa mas mataas na mundo. Sa loob ng libu-libong taon, hindi pa nagkakamali. Batang ito, kahit subukan mong 1,000 beses pa, hindi mo mababago ang katotohanang ikaw ay isang walang silbi. Chenzi. Hindi ko akalain na ikaw ay ganitong walang hiya at mapagmataas. Walang silbi ba? Tingnan mo ito ng mabuti. Ano ito? Ito ay isang kakaibang ugat ng espiritu. O isang napakabihirang ugat ng kaguluhan na 1 milyong taon ang hinahanap. Ayon sa sabi-sabi, ang ugat ng kaguluhan ay nagsimula sa oras ng paglikha ng langit at lupa mula sa isang piraso ng kapangyarihan ng kaguluhan. Ang sinumang may ugat ng kaguluhan ay makakapag-ugnay sa yin at yang at baliktarin ang kamatayan. Ang bilis ng kanilang pagsasanay ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang ugat ng espiritu. Magandang araw, Ginoong Panginoon. Siyempre, siya ang Panginoon. Ako'y 30 taon nang nasa sekta. Hindi ko pa kailanman nakita ang Panginoon. Ang Panginoon ay parang dragon, nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Huwag nang sabihin kayo. Pati ako ay mahirap makakita. Hindi ko alam kung bakit nandito ang Panginoon ngayon. Para mangalap ng mga estudyante. Anong klase ng punong guro, nagdesisyon ka talagang magtanggap ng estudyante? Ang punong guro ng Xuanmu Immortal Sect ay ang pinakamalakas sa Tianzhou. Isang makapangyarihang nilalang sa ruro. Aling estudyante ang swerte naman, na nakapag-udyok sa punong guro na personal na dumating para magtanggap ng estudyante. Ang aking Heavenly Spirit Root ay talagang kahanga-hanga. Tiyak na naramdaman ng punong guro ang aking likas na talino. Kaya't nagpunta siya dito upang gawin akong estudyante. Hindi ko alam kung aling bagong disipulo ang gusto ng guro. Ang taong ito ay may pambihirang espiritual na ugat. Kahanga-hanga ang kanyang talino. At nagkaroon pa ng kamangha-manghang karanasan. Sa hinaharap, siya ang magiging sandigan ng Xuanmu Xianzong pagkatapos kong mag-akyat. Nais ng disipulo. Ang mga kasulatan ay tila tinanggap ng guro bilang kanyang personal na tagapagturo. Pumunta ako dito. Ang swerte ko naman, kahit bagong pasok pa lang, tinanggap na ako ng Panginoon ng sekta. Bagamat maganda ang iyong talento, malayo pa sa aking pamantayan sa pagtanggap ng mga disipulo. Hindi ikaw ang tao na sinasabi ko. Paano pwedeng ganun? Dito lang ako may isang langit na ugat.
Maliban sa akin, sino pa ba? Kaibigan ni Chenzi. Gusto mo bang maging alagad ko? Hindi ba sinabi nilang siya ay may 5 likas na ugat na wala sa likas na ugat? Nakalimutan mong pagkatapos ay natuklasan niyang may halo na likas na ugat. Gumamit ang Panginoon ng hindi tamang paraan. Yun ay 5 likas na ugat na wala sa likas na ugat. Hindi talaga ito halo na likas na ugat. Siya nga ang tama. Later. Sigurado akong gumamit siya ng panlilinlang para maistorbo ang pagsusulit. Maliwanag ang iyong pag-iisip, Later, tungkol sa Chao's Jade Pendant. Hindi ko rin maipaliwanag ang mga lihim nito. Tanging si Xiaoyu, si Chenzi, lang ang maaaring makaramdam ng pagkakapareho. Nagtatanong ka ba sa aking paghuhusga? Hindi po ako magdududa. Ako ay handang maglingkod. May taglay kang kababalaghan laban sa langit. Kung tutulungan kita ng sobra, maaaring magdulot ito ng karma. Ang Jade Pendant na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo. Kaya ituring mo na lang bilang regalo sa pagkikita natin. Hurry up, Chenzi, at pasalamatan ang Panginoon ng sekta. Hahaha, Chenzi. Bagong disipulo sa 1 taon. Malaki ang maitutulong ng premyo ng kampyonato sa iyo. Maghanda ka ng mabuti. Kaibigan Chenzi. Kakagaling lang, lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Sa tingin ko mas mabuti na huwag na tayong makipag-ugnayan. Kaibigan Kingshu, mas mabuti pang magpanatili tayo ng distansya. Natatakot akong magkamali ng isip si kaibigan Chenzi na hindi tayo si Suwan. Kung hindi ka si Chenzi, ako sana ang tinanggap bilang paborito ngayon. Hindi rin naman ako pababayaan ni Junior Sister Suwan. Kapag nakapasok na ako sa sekta, hahanapin ko ang senior brother ng King Feng Hall. Tiyak na ipapabayad kita. Ano ba ang tungkol sa dakilang anak ng langit? Kung hindi pa siya lumaki, hindi siya magiging dakilang anak ng langit. Anong silbi nitong Jade Pendant na ito? Kung hindi mo maisip, mag-ensayo ka muna. Tama, wala pa akong kasanayan sa pag-ensayo ngayon. Kapatid, diretso na lang ba tayo sa pakikitungo? Baka madiskubre tayo ng mga tao sa sekta. Pinsan, ang iyong guro ay isang tunay na nakabatay na tao. Ang takip na ito ay kayang itago ang presensya ng langit. Kahit na ang punong sekta mismo ay dumating dito para suriin, hindi niya matutukoy ang ating mga galaw. Ang galing mo, pinsan. Mag-ingat ka, may malakas na kaaway na dumarating. Ang presensya ay mula sa simula ng pagbuo. Ano ang dapat kong gawin? Maaaring gamitin ng host ang mga simbolo ng kidlat na nakuha sa raffle para labanan. Sa oras na ito, mayroong simbolo ng kidlat na kasing lakas ng rurok ng pagninilay. Isang buong lakas na atake. Isang bagong disipo. Bakit siya may ganito karaming mahahalagang espiritual na simbolo? Tignan mo kung gaano karaming espiritual na simbolo ang maaari mong itapon. Gumastos ako ng higit sa 1 bilyong para sa raffle. Maliban sa Chaotic na espiritu, lahat ng natitira ay mga espiritu at espiritu na simbolo. Mayroon pa akong libu-libong espiritu na simbolo. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Sa sandaling ito, naglabas siya ng ilang dosenang espiritu na simbolo. Ang ganitong kalalim na kaalaman ay hindi kayang taglayin ng karaniwang disipulo. Kingshu, ano ang kalagayan ng disipulong kailangang lutasin mo? Siya ay isang personal na disipulo na bagong tinanggap ng Panginoon na tagapagtatag. Ikaw, si Raulo. Kaya mo akong dinala para atakihin ang punong guro. Sinasadya mong saktan ako. Kinuha niya ang posisyon ng aking guro. Kinuha ang aking kapatid na babae. Kinuha ang aking bibig. Kapatid, ano na ang gagawin natin ngayon? Kailangan lang alisin ang batang iyon. Hindi ito mabubulgar sa labas. Kailangan natin ang isa't isa upang maging maayos. Lene. Pagkatapos ng 1-0 pirasong sigaw ng kidlat, hindi na naglabas ng sigaw ng kidlat. Mukhang naubos na ang iyong espiritual na damit. Ang host ay inaatake na naman sa simula ng pagbuo ng pundasyon. Hindi man lang naalis ng 1-0 pirasong sigaw ng kidlat siya. Kung ganun na nga, sige, bombahin mo ako ng 300 na lightning talisman. Kuya King Feng. Nabomba siya gamit ang spiritual talisman niya. Ang berde na bundok ay hindi magbabago. Ang malinaw na tubig ay magpapatuloy sa pag-agos. Sa araw ng Suanmu Immortal Trail habang tayo ay nandito. Chenzi, maghintay ka lang sa akin. Ang tagal na. Walang ingay sa labas ng pinto.
Mukhang nawasak ko na ang taong nang himasok. Kakadating ko lang sa Xuanmu Immortal Trail. May gustong pumatay sa akin. Talagang ganito ang mundo ng mga immortal, tao ang kumakain sa tao. Mukhang kailangan kong bilisan ang pag-angat ng aking kapangyarihan. Kung hindi, sa mundong ito ng malakas at mahina. Hindi na naghintay na mamatay sa sakit. Ay pinatay na ng ibang tao. May mga kasanayan ba ang sistema? Maaaring kumuha ang host ng mababang antas na kasanayan mula sa bulong. Ang tsansa na makuha ito ay 0%. Ang katamtamang antas na kasanayan ay 1%. Ang mataas na antas na kasanayan ay 0.1% at ang napakagandang kasanayan ay 0.01%. Ano ang pagkakaiba ng mga ganitong uri ng kasanayan? Ang mababang antas ng kasanayan ay maaaring umabot sa yugto ng Dan. Ang katamtamang antas ng kasanayan ay maaaring magdulot ng yuanying. Ang mataas na antas ng kasanayan ay direktang nagdadala sa daan ng paglipad. At ang pinakamataas na antas ng kasanayan ay maaaring samahan ang may-ari nito sa buong buhay. Maaaring umabot sa anumang antas. Isa na namang paligsahan. Buti na lang at mayaman ako sa tunay na mundo. Bakit kaya merong ganitong maraming pera para sa lottery? Pero mayroong kabuang 1-0 na pinakamahusay na mga kasanayan. Isa lang ang angkop sa host. Parang niloloko mo lang ako, sistemang ito. Kung magpapakuha ka o hindi, nasa host na yan. Sa loob naman ng Xuanmu Immortal Sect, meron ding mga kasanayan. Pero hindi ito kasing ganda ng mga pinakamahusay kong kasanayan. Magpapakuha ka. Nagsimula na ang raffle. Umabot ng mahigit 700 bilyon bago ko nakuha ang teknik na ito. Napakamahal na sistemang ito. Pagsaluhan ang mga katawan ng mga disipulo ng Xuanmu Immortal Sect sa lupa. Anong nangyari? Ito ang taong umatake sa akin kahapon. Hindi niya nakita ang aming mga mukha kahapon. May umatake sa mga disipulo ko sa aking kuweba kagabi. Gamit ang dalang Thunder Talisman, napilitan niyang mapaalis ito. Hindi alam ng iba pang mga disipulo. Sabi mong hindi mo alam, di hindi mo alam. Sa tingin ko, lihim kang pumasok sa Xuanmu Immortal Sect bilang isang demonyong angkan. At pumatay kay Master King Feng. Hindi ba siya ang tunay na tagapagmana ng sect? Bakit demonyo ka pa rin? Pagpasok pa lang sa sect, isang foundation establishment true person na ang namatay. Hindi matatawaran na ang matandang ito ay isang demonyo. Kahit na ginamit niya ang masamang mahika sa pagsusuri ng espiritu kahapon, ayos lang. Pero pinatay pa niya si Senior Brother King Feng. Tama ang sinabi ni Junior Brother King Shu. Si Chen Zi ay iba ang suot at itsura sa atin. Siguradong isang spiya ang ipinadala ng demonyo. Yung bagong tinanggap na disipulo ng Panginoon ay isang demonyo. Patay natin ang demonyong ito, matanda. Huwag siyang hayaang makapinsala sa sekta. Yenan, itigil mo ang mga kalokohan dito. Nakipaglaban ang punong sekta sa mga demonyo sa loob ng libu-libong taon. Sa tingin mo, magkakamali ba ang punong sekta? Isang grupo ng mga tanga na hindi nakatuon sa tamang landas. Kung sana ganito ang sipag natin sa pagsasanay. Hindi sana tayo hanggang ngayon ay hindi pa nakakapagtayo ng pundasyon. Lahat kayo ay isasara sa isang buwan ng pagkakabihag. Hurry up and retreat quickly. May dalawang puwersa ang amoy kahapon. Sino kaya ang isa pang nagbabalak na saktan ako, siya ba? Isa sa kanila. Chen Zi. Ang gantimpala sa kampiyon sa malaking paligsahan ng pamanang sekta ay isang pil ng pagbuo. Alam ng mga disipulo na maliit na bagay lang ang pagluluto ng itlog na pinakuluan. Bakit hindi na lang direktang ibinigay ng sekta leader? Kundi ito ay itinakda bilang gantimpala para sa kampiyon ng malaking kompetisyon ng sekta. Tiyak na may dahilan ang punong sekta sa kanyang ginawa. Mababa pa ang aming antas ng pagsasanay. Mas mabuting huwag na lang masyadong mag-isip. Sa ngayon, wala pa akong kakayahan. At hindi ko kayang protektahan. Paano ko makakamit ang malaking gantimpala ng kampiyon? Ang ganitong kalikasan ng espiritu ay talagang makapangyarihan kasama ng kodigo ng paglikha ng kalawakan. Pero sa isang taon lang, naabot ko na ang rurok ng paglinang ng enerhiya. Isipin mo ang mga ordinaryong tagapagsanay. Maaaring hindi pa nila marating ang antas ko kahit ilang dekada pa. May pera at sistema, ang galing talaga. Agad magsimula ang paligsahan para sa mga bagong tagapagsanay. Mga bagong tagapagsanay, mabilis kayong pumunta sa palaruan ng paligsahan. Nakakagulat na bigla na lang ipinaalam ang malaking paligsahan. Anong nangyayari sa sistema ko? May natitirang 7 araw na buhay ang katawan ng host. Kung hindi makakapag-breakthrough ang host sa loob ng 1 buwan, mamamatay ang katawan ng host. Tama, may sistema ako. Mayroon bang mga foundation pills na pwedeng ipagpalit sa sistema?
Meron, pero ang natitirang pondo ng host mula sa huling pagkuha ng skill ay hindi sapat para ipagpalit ang gamot na ito. Wala ng pera. Lanan. Will the death of the main body affect this world? Linway spirit will perish along with the main body. It is over. Now I have to become the champion. Otherwise, I will be in big trouble. But how can I participate in the competition with this body? I will definitely be caught as a demon. Kasya lang ang natitirang pondo ng host para makabili ng isang anting gising na pill. Ang pill na ito ay makakapagpapahupa sa host sa loob ng 3 araw, na hindi maaapektuhan ng mundo ng bentan. Bakit bigla ang anunsyo ng malaking paligsahan na ito? Marami pang mga kaklase at kapwa manggagawa ang nasa labas ng sekta, nagsasanay. Paano nila mababalik agad kapag biglang nag-anunsyo? Sobra namang hindi patas ito. Medyo hindi patas ang biglaang paabiso. Pero sa ganitong paraan, mas kaunti na ang kalaban ko. Sa kompetisyon. Magandang tahimik. Narito ang mga patakaran sa araw na ito. Sumasa inyo, Panginoon. Ang punong guro ay personal na dumating para sa bagong henerasyon ng mga estudyante. Paano siya makakapunta dito ng personal? Siguradong nandito siya para sa akin. Alam ko na. Noong araw na tinanggap si Chenzi, ito ay para lamang subukan ang aking katatagan. Ang gustong maging estudyante niya ay tiyak na ako. Ikaw, ganito ang pagiging guro. Talagang parang walang pakialam. Hindi nagbibigay ng mahalagang bagay. Hindi nagtuturo ng mga kasanayan. 1 taon na, saka lang tayo muling nagkita. Kailangan baguhin ang mga patakaran ngayon. Hindi pa ito binabago sa loob ng 100 taon. Bakit kailangang baguhin ngayon? Ang malaking paligsahan ay magiging pansamantalang abiso. Nagmumurang mga alingawgaw ang mga disipulo. Ano pa ang dapat baguhin? 1 taon na ang nakalipas, sinabi na ito. 1 taon mula ngayon, magkakaroon ng malaking laban ng mga disipulo. Ang abiso na ito ay biglaan. Layunin nito ay subukin ang mga disipulo. Kung talagang isinasaalang-alang nila ang mga salita ng sekta. At may mga bagong patakaran sa laban na ito. Hindi limitado ang paggamit ng mga mahikal na kagamitan at espiritu. Ngunit ang kalidad ay hindi maaaring lumampas sa saklaw ng antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Hindi limitado ang paggamit ng mga mahikal na kagamitan at espiritu. Paano mo masusukat ang tunay na lakas ng isang disipulo? Kung lalabas ka sa sekta at makipaglaban sa mga kalaban, hindi mo kailangan gumamit ng mga mahikal na kagamitan at espiritu. Pero kailangan bang hindi gumamit ang kalaban? Ganito ang patakaran. Ito ay upang gawing mas akma ang malaking kompetisyon sa aktwal na sitwasyon. Hindi ito ang tamang patakaran. Ayusin mo lang ang iyong pagsusulit. Bakit ka pa nandito at nagdadala ng gulo? Ito ang nais ng leader. Leader, bakit mo pa pinagdaraanan ang mga ito? Para sa 1 piraso ng Foundation Establishment Pill. Diretso na lang sanang ibigay sa kanyang mahal na disipulo. Upang masiguro ang patas at makatarungang paligsahan ng mga disipulo. Sa paligsahan na ito, ang mga kalaban ay pipiliin sa pamamagitan ng paboritong palad. Unang laban, si Chenzi laban kay Suwan. Kaibigan Chenzi, noong araw, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ginosu. Hindi tayo gaanong kakilala. Walang saysay pang mag-usap ng higit pa. Gawin mo na, si Chenzi ay nagmula sa isang kilalang angkan. At tinanggap pa ng punong guro bilang disipulo. Tiyak na marami siyang mahika at mga simbolo. Hindi ako makakalaban sa kanya. Mas mabuting ibenta na lang ang kanyang nakaraan. Mawawala pa ang hindi pagkakaintindihan. Sumusuko ako, yan. Sigurado ka ba? Sigurado ako na ang babaeng ito ay. Nagpasuko na. Sabi nila 1 taon na ang nakalipas ng unang kumuha ng disipulo ang Panginoon. Parang ang pangalan ay Chenzi. Unang laban sa ikalawang round. Chenzi laban kay Hugh New. Ako si Hugh New. Senior Brother Chenzi, pakiusap, turuan mo ako. Ano bang uri ng Diyos ang narito ngayon? Mukhang mahina talaga itong si Hugh New. Kahit na hindi ako gumamit ng espiritual na talisman, kaya ko siyang talunin. Talagang kahanga-hanga si Senior Brother Chenzi. Kung hindi kayang talunin ni Ernyo, tatanggapin niya ang pagkatalo. Tigil.
Unang laban ng semifinals. Si Chen Zi laban kay Long Aoshan. Mukhang mahirap talunin ang taong ito. Si Chen Zi, di ba? Sige, sumugod ka lang. Kung kikilos ako, talo na ako bilang Long Aoshan. Ang taas ng kumpiyansa mo. Mukhang talagang magaling itong si Long Aoshan. Hindi ko alam kung anong lakas ni Long Aoshan. Subukan muna natin ang 100 niyang kidlat na simbolo. Nawalan ng kakayahang makipaglaban si Long Aoshan. Nanalo si Chen Zi. Nawala na ito. Akala mo ba ay mga paninda lang sa tabi ng kalsada ang ibinibenta ng sistemang ito? Bawat isa sa mga sigil ng kidlat na ito ay katumbas ng buong lakas ng isang atake mula sa rurok ng key training. 100 sigil ng espiritu ang sabay-sabay na pinagana. Kahit nasa foundation establishment. Kahit ang mga malakas sa huli ay kailangang magpakawala ng balat. Pumunta ako, hindi ba ako nagkamali? Iyon ay daang-daan na espiritual na simbolo. Napakasagana ng pagpapakita. Si Chen Zi ay palaging tahimik at nakatago. Akala ko siya ay isang baguhang nag-aral lang. Hindi ko inakalang siya ay anak ng isang mayamang pamilya. Ang Panginoon ay marangya. Napakaraming dekalidad na kidlat na simbolo. Siguro ay kalahati ng inventaryo ng sekta. Hindi ito ibinigay ko, kundi ito ay kanyang sariling pagkakataon. Ito ay kanyang nakuha. Hindi ba't si Chen Zi ay isang purong lahi ng isang makapangyarihang tao? Nagsimula na ang ikalawang kalahating pangwakas na laban. Ang mga kalaban ay si King Su at Chen Feng. Ang King Shu ay umangat din sa antas. Talagang hindi nagkakasalubong ang mga kaaway. Kung makapasok ka sa finals. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ngayon, mukhang tunay na disipulo ako ng Xuan Muxianzong. Hindi katulad ni Chen Zi, na puro nakatago at nagtatapon ng Thunder Talismans. King Shu, mangyaring magturo. Tao na si Chen Feng, mangyaring. Ginoong Zhongzhu, ano sa tingin mo sa dalawang ito? Hindi lamang sila mayroong channeling root. Sila rin ay may mga pambihirang karanasan. Tiyak na sila ang mga nangunguna sa mga bagong disipulo. Sa kanilang grupo, medyo karaniwan lang. Sa mga talento na nakita ko, sila ay nasa ilalim ng karaniwan. Ano ang tungkol sa bagong disipulo mong si Chen Zi? Nangunguna sa lahat. Malayo ang kanyang kakayahan kaysa sa akin. Ang batang ito, bukod sa pagkakaroon ng Chao Spirit Root, ano pa ang espesyal sa kanya? Bakit hindi ko ito makita? Kapatid na King Shu, kung makakaya mong tanggapin ang aking atake, sumuko na ang junior sister. Sige, hayaan mong subukan ito ng senior brother. Sayaw ng Phoenix sa siyam na langit. Halika na. Aba, talaga bang ganito kalakas ang puwersa na kayang ipakita ng isang nag-aaral ng Qi? Ang ganitong mga henyo. Sino ang makakatayo hanggang sa dulo? Marahil ito na ang huling kampiyon. Sino ang nanalo, sabihin mo sa akin agad. Sino ang nanalo, naubos na ang aking lakas. Sumusuko ako, host. Ang Chen Feng ay purong lahi ng Yuanshen. Kung maari siyang makuha, magiging malaking tulong sa hinaharap. Ayos. Ikaw ang magiging kampiyon ng malaking paligsahan na ito. Mamaya, tingnan mo kung paano ko kaagaw ang iyong paghihiganti. Wow, ang gwapo ng lalaking ito. Itong si Chen Zi ay isang salot. Mula nang magsimula ang paligsahan, maliban sa paghagis ng ilang Thunder Talismans, wala siyang tunay na kakayahan. Ang lakas ko ay hindi mo kayang maunawaan. Ngayon, tawagin natin ang dalawang kalahok sa finals. Ang una ay ang ating pangunahing disipulo. Isang pagkakataon na mahirap makuha, taglay ang Chao Spirit Root. Siya ang may pinakamaraming ginamit na espiritu sa laban na ito. Ang unang nakikinabang sa mga pagkakataon, si Chen Zi. Ang isa naman ay ang kinikilalang bagong disipulo ng Inner Sect, ang kanyang nakatatandang kapatid. Taglay ang napakahusay na talento, ang Heavenly Spirit Root. Sa laban na ito, gagamit ng panlabas na lakas. Sa sariling kakayahan, unti-unting nagtagumpay si King Shu. Wow, alam ko na maraming espiritual na simbolo ang ibinigay sa iyo ng punong guro. Ngunit sasabihin ko sa iyo, hindi ka makakatayo ng matatag sa mundong ito ng pagsasanay sa immortalidad gamit ang tulong ng iba. Tulong ng iba. Ang nagwagi at ang natalo. Ang espiritual na simbolo ay bahagi rin ng lakas. Lalo na't kahit na hindi ko gamitin ang espiritual na simbolo, hindi mo ako kayang talunin. Lene, papalitan ko ang iyong pananaw sa realidad. Nagsimula na ang finals. Chen Zi, kaya mo yan. Sinasabi ng lahat na malakas ang lahi ng mga Phoenix. Bakit hindi mo pinapalakas ang iyong kalaban na si King Shu?
Sa halip kay Chenzi ka pa sumusuporta. Sa tingin ko mas magaling si Chenzi kaysa kay King Shu. Tara, magpusta tayo. Ah, Diyosa ng langit. Ano ang gusto mong ipusta? Kung manalo si Chenzi, ang magandang espada ay sayo. Napaka-generous ng Diyosa. Wala akong ganitong kayamanan para ipusta sayo. Huwag mo na akong bigyan ng mga kayamanan. Kung mananalo si Chenzi, ikaw ay magpapalibot sa buong Xuanmu Immortal Sect. Habang tumatakbo, awitin mo si Chenzi ang pinakamalakas. Sige, napag-usapan na natin. Huwag kang magbabago ng desisyon. Talagang isang walang kwentang tao. Magaling lang sa paggamit ng mga espiritual na talism. Hindi mo maabot ang ubas, sinasabi mong maasim ang ubas. Si Chenzi, ang pamilya ko rin ay isang pamilya ng mga nag-aaral ng pagsasakata. May mga espiritual na talisman ka, mayroon din ako. Sige, tingnan natin kung sino ang may mas maraming talisman. Ako, nakakuha na ng libu-libong talisman sa raffle. Hindi ako naniniwala na may natitirang 800 talisman na mas marami pa sa akin. Ay! Kailangang magtakda ng kung anong maaaring gamitin ng mga panlabas na bagay ang leader. Ganap ng iba ang laban ng mga disipulo na ito. Paano magkakaroon si King Shu ng ganito karaming espiritual na simbolo? Malapit nang maubos ang espiritual na simbolo sa kamay ko. Kung maubos ang espiritual na simbolo, kailangan kong pumasok ng personal. Di ko na siguro mapipigilan ang sarili ko na masaktan. Takot ako sa sakit. Naku, konti na lang ang espiritual na simbolo ko. Paano meron si Chenzi ng ganito karaming espiritual na simbolo? Kung alam ko lang, sana naghanda ako ng mas marami. Walang espiritual na simbolo si Chenzi. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Dahil gusto mo talagang gawin ito, alam mo ang agwat ng lakas natin. Susuportahan kita. Bituin ang langit. Walang espiritual na simbolo ang iyong si Chenzi. Mukhang panahon na para ibigay ko na ang iyong espada sa akin. Bakit mo alam na hindi kasing lakas ni King Shu si Chenzi? Maaga pa para hingin ang espada ngayon. Mas maghintay ka na lang na magyabang sa King Yun Sect na ang galing ni Chenzi. Ako, bilang tagapagmana ng Yuan Feng, sobrang sensitibo sa aura. Nang makipag-ugnayan si Chenzi sa akin kanina, bigla akong nakaramdam ng di matitinag na lakas. Sa lakas namin ni King Shu, halos pantay lang. Tiyak na hindi siya makakalaban kay Chenzi. Ito ang Chanling Dan. Maaari nitong doblehin ang kapangyarihan ng isang tao sa maikling panahon. Mukhang tapos na si Chenzi. Nagsasagawa ka ng pandaraya. Pinapayagan naman ng mga patakaran ang paggamit ng mga elixir. Wala ka bang dala? Tama. May mga pill ba na pwedeng magpabilis ng pagtaas ng lakas sa maikling panahon? Meron, host. Pero ngayon, 0 ang iyong balanse. Hindi ka makakabili ng pill. Chenzi, mamatay ka na. Chenzi, ikaw na walang silbi na tulad mo na umaasa lang sa panlabas na tulong. Gusto pang makuha ang pabor ni Chanfeng Fairy. At magpanggap na disipulo ng pangunahing master. Hahaha, ang lakas na nakuha mula sa mga panlabas na bagay. Ay tiyak na isang araw ay mahahayag. Pasensya na, Diwata. Tatanggapin ko na ang iyong espada. Impossible. Hindi magkakamali ang aking Yuan Feng na pandama. Paano matatalo si Chenzi kay King Shu? Bakit nagmamadali, malayo pa ang katapusan? Hahaha. Tumawa ka, tumawa ka. Mamaya, magkakaroon kayo ng pagkakataong mapanganga. Pagbabalik sa panahon. Ang ataking ito ay parang pangangati. Impossible ito. Ikaw, isang nag-aral pa lang. Paano mo maabot ang ganitong kataas na sining? Ang palakas sa ilalim ng balon ay hindi alam ang paraan ng mundo. Tiyak na mabilis mag-aral si Tuan-Tuan ng napakahusay na kasanayan. Ngunit ako ay may kasanayan lang, walang supernatural na kakayahan. Paano makikipaglaban sa tao?
Dahil kailangang makuha ng host ang kasanayan na ganap na akma. Ngayon, ang host ay kulang sa pondo sa totoong mundo. Kaya hindi makakuha ng supernatural na kakayahan. Ngunit ang napakahusay na kasanayan, lahat ay sa isang atake at depensa. Bago pa man mabuo ang dalawang uri ng pinagmulan ng supernatural na kakayahan, sapat na ang host para magamit ito. Sabihin mo na agad kung nasaan at paano gamitin ang pinagmulan ng supernatural na kakayahan. Huwag kang magpanggap. Maaaring gamitin ang pagbalik-tanaw sa oras gamit ang sariling kalituhan na kapangyarihan. Ibabalik nito ang oras sa 1 minuto ang nakalipas. Habang tumataas ang lakas, mas malaki ang saklaw nito. Ang galing ko. Hindi ba't basta hindi ako mapatay ng 1 beses ng kalaban? Maaari akong patuloy na makabawi. Kapag mayroon na akong malaking baraha, hindi na ako kailangang mag-alala na mapatay ng iba. Magbago ng anyo. Maaari kong ipunin ang pinsalang natamo sa loob ng oras ng pagbawi. Hanggang 5 metro ang maaaring ipunin. Sa wakas, gamitin ang kapangyarihan ng kaguluhan upang makaapekto sa oras at espasyo. Ibalik ito sa umaatake. Kung gusto mong umatake sa iba, kailangan mo munang matamaan. Anong klaseng sirasirang kakayahan ito? Malakas ang kakayahang ito ng host. Kapag naintindihan na ng host, malalaman niya. Ayaw ko, natatakot akong masaktan. Mas mabuti pang gumamit ako ng simbolo ng kidlat. Ito ang tamang paraan ng paglalaro. Sa oras na yon, hindi ka na makakapagpasya. Hindi ako naniniwala na ang ganitong makapangyarihang sining ay magagamit mo pang muli. Si Chen Zi ay nakikipaglaban gamit ang mga espiritual na talisman. Kapag nawala ang mga talisman, isa na siyang basura. Si Chen Fengxianzi. Tingnan mo, si Chen Zi ay hindi kumikilos. Hindi ba panahon na para tuparin ang pangako? Ang hininga ni Chen Zi ay naging napakahina. Talaga bang wala kang ibang magagawa kundi umasa sa tulong ng iba? Pagbabalik sa oras. Ay naku. Ang katawan na ito ay talagang nagdurusa. Kahit na makakaiwas sa pinsala. Ngunit ang sakit na ito ay hindi humuhupa kahit kaunti. Ang katawan ko ay parang nagwawalang sakit na. Ay naku, ano bang nangyayari? Bakit nandito pa ako na walang sugat? Hindi kaya ito ay ilusyon? Imposible, isang nag-aral pa lang ng enerhiya. Paano naman niya kayang iligaw ang mga malalakas na nagtatayo ng pundasyon? Nakalugmok sa ilusyon. Ikaw, ano kang engkanto? Paano mo nagawang gamitin ang napakalakas na mahika na ito ng 2 beses? Hahaha. Nakuha ko na. Sigurado akong ito ay ang jade na binigay sa iyo ng pinuno para sa kaligtasan. Tingnan natin kung ilang beses ka pa makakatakas. Nandito na naman ang galing mo sa panlilinlang. Kailangan mo munang masaktan bago ka makapaghiganti. Anong tawag dito sa kalituhan ng paglikha? Diretsong tawagin na lang na pagsalakay ng pagong. Lene. Sa mga nakaraang pagkakataon, hindi ako nagdagdag ng suntok. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Naku, sa estado ko ngayon, tiyak na mamamatay siya sa isang atake. Pagbabalik sa oras. Ikaw ay mula sa lahi ng mga demonyo. Ikaw ay isang salamangka. Siya ay isang demonyo. Mabilis na ipako ang demonyong ito, Panginoon ng pagsasagawa. Huwag magsalita ng walang pag-isip. Sa buong mundo, maraming mahika at mga paraan. Kahit ako ay hindi makakaalam lahat. Kapag nakatagpo ng mga bagong mahika, sinasabi nilang salamangka ito. Ang ganitong gawain ay hindi karapat dapat maging isang disipulo ng Xuanmu Immortal Sect. Pero si Lord del Monasterio, Chen Zi, desde que enter, siempre ha sido muy reservado. El hermano King Feng tambien muri en su pecho. Es demasiado. No crees que hay demonios. Que pueden esconderse bajo minaris. Na mover sigilosamente. Los dispulos no se atreven. King Shu, tus palabras son peligrosas la enganosas. Hindi matuwid ang puso. Kahit ano pa ang resulta ng laban. Matapos ang laban, alis ka sa sekta. Paano ang punong sekta ay nagpasya na itaboy si Chen Zi? Dahil sa kanyang disipulo na si Chen Zi. Punong sekta, masyado ka namang pabor kay Chen Zi. Ay naku, mukhang wala nang balak makipaglaban si King Shu sa oras na ito.
Mukhang mananalo na naman tayo ng walang laban sa laban na ito. Patayin mo siya. Sana hindi ka, Chenzi. Kung hindi dahil sa'yo. Suan Chenzi, bakit ako magiging malayo sa kanya? Maging ang tagapagmana ay magiging ako. Hindi rin ako mapapaalis sa sekta. Chenzi, pumanaw ka na. Umalis na naman ako sa eni. Bumalik sa nakaraan. King Shu, wala akong sama ng loob sa'yo. Pero palagi kang nakikipag-away sa akin. Ngayon, mas lalo kang naging kalaban at handang pumatay sa akin. Kung ganito nga, wala na akong pakialam sa ating pagkakaibigan bilang mga guro at estudyante. Hahaha. Hindi ako naniniwala na magagamit mo ng tuloy-tuloy ang napakalakas mong mahika. Ang dagdag na pinsala na ikaw ang nagpasimula ay tiyak na kayang talunin si King Shu. Pero kung gusto niyang ipapatay ako, maglaban tayo ulit. Kagawaran ng panahon at espasyo. Nakita ko na. Alam kong ang kaya mo lang gawin ay magdepensa, tama ba? Walang paraan ng pag-atake. Hindi nakapagtataka mula sa laban hanggang ngayon. Maliban sa paghagis ng espiritual na talisman, hindi kita nakita na umatake. Tama ka, Chenzi. Hindi mo naman balak na umasa sa depensa para talunin ang kalaban, di ba? Lene. Walang paraan ng pag-atake. Ano ang pinagkaiba mo sa tanga na palaging tinatamaan lang? Kahit na hindi ka mapatay. Magagawa kong pabagsakin ka muli at muli. Sa harap ng maraming tao. Limang ulit na pagkakasunod-sunod. Iyan ang limitasyon ng kakayahan ng teknik na ito. Panahon na para sumugod. Sino ang nagsabing hindi ako marunong gumamit ng panlaban? Sobrang lakas ng aking kapangyarihan. Natakot ako na hindi ka agad maprotektahan ng elder na si Dabe. Kaya't palagi akong nagtatago. Chenzi, huwag kang magyabang dito. Sige, subukan mong umatake. Kung magagawa mong sirain ang aking depensa, walang masama kung magpapatalo ang mga sutra. Ito si Chenzi. Huwag kang araw-araw na puro salita. Gumawa ka na nga. Kaibigan King Shan, talagang natatakot akong hindi ko makontrol ang lakas kapag ako'y umaksyon. Kung masaktan kita, paano kung mamatay ka sa aking kamay? Hindi ba't ako'y magkakaroon ng kasalanan sa pagpatay sa kapwa ko? Chenzi, gawin mo na ang gusto mo. Hindi ako naniniwala na kaya mong saktan ng isang tao sa ilalim ng aking kamay kahit na ikaw ay nasa yugto ng pagbuo ng ki. Dahil sinabi ng nakatatanda, hindi na ako magpapakumbaba, ako si Chenzi. Humihingi ako ng paumanhin sa King Shu Dao. Ang aking tubig na katangian ay hindi nakatuon sa pag-atake, kundi sa depensa. Hindi ako naniniwala na pareho tayong nasa yugto ng pagbuo ng ki. May makakabasag sa aking depensa. Nabubwisit. Halika na, Chenzi. Ako'y nagkamali. Ang kakayahan ni Chenzi na ito ay mula sa panahon ng pagbuo ng enerhiya. Ay naglalaman ng kaunting kapangyarihan ng daan. Elder. Kaya kong pagalingin ang iyong mga sugat sa katawan. Ngunit ang suntok na ito ay nagwasak sa iyong espiritual na ugat. Mukhang hindi ka na makakapagpatuloy sa iyong pagsasanay. Hindi ba dapat ipahayag ng matanda ang resulta ng laban? Nanalo si Chenzi. Mighty ang kaibigan sa Diyos. Talagang matalas ang paningin ng punong sekta. Hintayin mo lang.
Ngayon lamang lumitaw ang liwanag ng batang ito. 11 suwan na Diyosa. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Paano mangyayari iyon? Si Chen Zi ay hindi ba isang walang silbi na gumagamit lamang ng mga espiritual na talisman? Paano siya mananalo laban kay King Shu na nakatatandang kapatid? Tama, kanina sa malaking paligsahan. Sadyang natalo ko si Chen Zi. Kung siya ay ganito kahusay. Ang pagtalikod sa King Shu at pagpili kay Chen Zi ay hindi naman masama. Si Chen Feng Xianzi, huwag kang masyadong ma-excite ng maaga. Chen Zi, alam ko talagang mananalo ka. Ganyan ba ka-open ang mga tao sa Feng Clan? Hindi pa tayo nagkakakilala ng isang araw. Congratulations, Chen Zi. Ito ay Foundation Establishment Pill. Sa wakas, magagamot ko na ang aking malubhang sakit. Sa wakas, makakabalik na ako. Gusto mo bang maghiganti? Ihandog mo ang iyong kaluluwa sa akin. Magdadala ako sa iyo ng walang hanggang lakas. Isang taon na, sa wakas makakabalik na ako. Talagang nagsumikap ang host para makabalik sa mundong iyon. Pero magkaibang mundo ang langit at tao. Isang beses na nag-isa ang Diyos. Marahil ang mundo ay nagbago na. Minsan, maintindihan mo rin. Ito na ang yugto ng pundasyon. Hindi na kailangan buksan ang mga mata. Dahil ito ay lumilitaw na sa isip. Hindi na kailangan ng mga panlabas na bagay. Maaari nang lumipad sa hangin. Ang espiritu ay lumabas at nagtatayo ng pundasyon. Kakatakot talaga. Ang host ay nakapagtagumpay na sa pundasyon. Nakakuha ng pagkakataong bumalik sa totoong mundo. Maaari bang tanungin kung nais ng host na bumalik ngayon? Bumalik na ngayon. Hey! Sampung buwan na akong nandito. Bakit isang oras pa lang ang lumipas? Siguro panaginip lang ito. Huwag magpasakit sa sarili ang host. Hindi ito panaginip. Iba lang ang daloy ng oras. Totoo bang gumaling ang malubhang sakit? Hindi ito panaginip. Hahaha. Talagang gumaling na ako sa aking sakit na walang lunas. At nagdala pa ako ng aking kakayahan pabalik. Sino ang pinuno? May mahalagang bagay na dapat iulat. Maaari ba akong pumasok? Susu, pumasok ka na. Talagang maganda ang ating samahan ng mga negosyante mula sa hapon. Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa aking mga kalakal? Ngayon, lahat ng pondo ng grupo ay nakataya sa kargamentong ito. Kung hindi ito masosolusyonan, hindi lang ako mababangkarote sa mundong ito. Pagbalik ko sa mundo ng pagsasanay, hindi ko na rin magagamit ang sistema ng raffle. Tara na, pumunta tayo sa hapon. Tayo lang ba? Tayo lang dalawa ah. Sino pa ang dadalhin? Mukhang hindi maganda ang intensyon ng kabilang panig. Hindi tayo dapat walang bodyguard. Ako na ang bahala sa kanilang proteksyon. Sapat na ako. Mag-book ng pinakamadaling flight. Boss, bakit nagpapakita ng kakulangan sa balanse ang iyong bank card? Subukan ng ibang card. Wala na ang boss. Ang boss ay ang pinakamayamang tao sa Dragon Country. Sa bank card, ang likidong pondo ay hindi bababa sa 200 bilyon. Paano nangyari ito? Hindi man lang makabayad ng 2 tiket sa eroplano. Tignan mo ang aking memorya. Nakalimutan kong nagastos ko na lahat ng pera ko. Nagamit ko na lahat. Ito ay libu-libong bilyon. Anong gagawin mo para magastos lahat? Kahit maghugas-hugas ka pa ng pera, hindi mo pa rin magagastos lahat sa isang taon. Ay, nagkaroon lang ako ng maliit na panalo. Unahin mong gamitin ang pera mo para sa ngayon. Sasabihin ko sa accounting na reimburse ka. Huwag naman sanang magpakasugal sa raffle. Ay, mahirap din ang boss. Napakagaling pero may malubhang sakit. Wala nang ilang buwan na mabubuhay. Normal lang na magpakasaya sa huling ilang buwan. Boss, masakit pa ba ang dibdib mo? May nagdadala ng bomba sa eroplano. Hindi na masakit, gumaling na ako. Gumaling na, hindi ba ito isang kabaliwan? Ba't hindi mo ako paniwalaan, boss? Kahit na ang batang ito ay aking sekretarya. Pero mula pa noong 18 siya, lagi siyang nasa tabi ko. Maaaring isa siya sa ilang tunay na nagmamalasakit sa akin. Totoo nang gumaling na ako. Pero medyo mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Siguro dahil sa kahon na binigay ng matandang lalaki noong araw. Ginoo at ginang, ito ang inyong pagkain. Kainin niyo habang mainit.
Boss, anong ginagawa mo? Ako'y gutom, huwag mong kainin. Maaaring lason ito. May masamang balak ba silang saktan tayo? Hindi ko itinago ang impormasyon patungong hapon. Dapat ay mga tao mula sa hapon. Ayaw nilang mabuhay ako hanggang sa hapon. Gusto nilang makuha ang kargamento. Si Ginoong Sasaki ay napakamaingat kay Chenzi. Hindi nila kinain ang pagkaing may lason. Inutusan ng itim na dragon. Hindi dapat makaligtas si Chenzi patungong hapon. Kahit na mamatay tayong dalawa sa eroplano na ito. Dapat isama si Chenzi sa ating libing. Si Ginoong Sasaki. Mga kagalang-galang na kliyente. Pagod sa biyahe. Kailangan mo bang magpaka-stimulate para makapagpahinga? Oh, Gino. Maaaring sabihin mo muna kung ano ang nakakapagpasigla. Paano mangyayari iyon? Lene. Sila ba ang ipinadala ng bansang hapon? Bitawan mo ako. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ka tao. Ano ka ba? Nakakagulat na kaya mong gumamit ng masamang kapangyarihan para sumagot. O kung mamatay man ako, hindi talaga ako magsisiwalat. Ako ay ipinadala ng Black Dragon Society para patayin ka. Lele, Black Dragon Society ng Japan. Ay naku, paano ko nakalimutang sabihin yon? Chenzi, kahit malaman mo pa, ano nang magagawa mo? Sa huli, magiging bangkay ka rin. Oh. Gusto kong makita kung paano mo ako gustong gawing bangkay. Pinatay ka ni Chenzi Quan kasama niya sa eroplano. Sapat na ang pagkamatay mo. Haha. Naghanda ka ng bomba, di ba? Si Chenzi, ang pinakamagaling na bomba sa ating bansa. Kahit ang mga pinakamahusay na eksperto sa pagtanggal ng bomba. Kailangan ng 1 oras para maalis ito. Kaya kahit malaman mo, hindi mo mapipigilan. Mamatay ka na. Imposible, bakit hindi sumabog ang bomba? Ito ba ang hinahanap mo? Paano ito posible? Ito ang pinakamagandang kagamitan ng hapon. Kahit na narito si Taro, imposible pa ring mawalan ito ng trigger capability. Buti na lang at may nakahandang plano ang Black Dragon Society. Kung ang bomba ay maapektuhan at hindi ma-remotely detonate, maaari kong pasabugin ito gamit ang magnetikong bomba sa aking katawan. Chenzi, mamatay ka na. Hindi kita papayagang makarating sa Japan ng buhay. Tapos na, malaki na ang problema. Wow, lumilipad ako. Hindi sapat ang aking lakas para buhatin ang eroplano. Pasensya na sa inyo lahat. Walang paraan para iligtas kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Babayaran ko ang utang na ito sa mga hapon para sa inyo. Boss, ikaw ba ay superhero? Paano ka makakalipad? Yinan, ang boss mo ngayon ay isang Diyos. Hindi lang siya makakalipad. At saka, hindi matitibag ng espada o pana. Hindi mamatay kailanman. Nagsisinungaling. Wow, boss, nang maging immortal ka na, lumabas na ang abyss mo. Yung abyss mo, nakakahilo sa sobrang ganda. Magpahinga ka na agad. Bukas, pupunta pa tayo sa Japan para mag-usap tungkol sa usapin. Walang anumang nakamamatay na armas sa babae na ito. Wala rin namang lason. Mukhang hindi ito ipinadala ng mga negosyante mula sa hapon. Baka nalasing lang at napagkamalang ibang kwarto. Ito si Chenzi. Bakit ang bata niya? Kailangan ko talagang makialam sa batang ito na walang karanasan. Kailangan ko talagang makialam, Genen. Si Chenzi ba ay isang halimaw? Nabomba na ang mga eroplano. Pero nakarating pa rin siya sa Japan. Hindi mo ba alam ang isang sinaunang kasabihan mula sa Dragon Country? Maliwanag na naglilinis ng daan. Nagtatago sa likod ng mga lihim na plano. Siguradong ginamit niya ang panlilinlang. Yung malaking eroplano ay malamang na pinalitan lang. Naipadala ko na ang pinakamalakas na mamamatay tao mula sa Black Dragon Society. Pupunta na ako para ayusin si Chenzi. Kahit na si Chenzi ay may 10 buhay, hindi siya aabot sa bukas. Ito ba ang sinasabing? Espesyalista sa pagpatay sa mga mataas na tao. Si Miss Sakura na ina walang pagkakamali sa daan-daang pagkakataon. Tama yon, hahaha. Kung gayon, tiyak na hindi aabot si Chenzi sa gabi. Maghihintay na lang tayo ng magandang balita dito. Hahaha. Totoo, lasing na talaga ako. Putang ina, lalaki ka. Bakla ka ba? Ako na isang maganda at sexy na babae, nag-aalok ng yakap. Pero ikaw, walang.
Nararamdaman. Boss, ito ay ipinadala ng Black Dragon Society. Mukhang. Walang dala ni Katiting na nakakasakit na armas. Siguro isa lang siyang lasing na naligaw na babae. Miss, okay ka lang ba? Nasaan ako? Ay, isa ka palang hapon. Tara, pumasok muna tayo at mag-usap. Sapat na ang distansyang ito para sa isang sakal. Chenzi na. Miss, uminom ka ng tubig. Sumpa, anong nakakabaliw na presensya? Mamatay ka na, Chenzi. Ang mamatay sa ilalim ng aking nakamamatay na kayamanan, ang soul hooking jade, ay may tuturing na iyong karangalan. Tito, ikaw ang pinakamalakas. Host, ang berde na liwanag ay patuloy na sumisipsip sa buhay ni Miss Susu. Sa loob ng kalahating minuto, kahit ang mga Diyos ay hindi na maililigtas siya. Tama, meron ka bang gamot na makakapagligtas sa kanya? Siyempre meron. Ang sistemang ito ay walang hanggan. Walang bagay na hindi pwedeng i-exchange o kunin. Pero ang banal na espiritu na Pildoras ay masyadong mahalaga. Hindi lang nito maayos ang mga sugat ni Enye Susu, kundi maaari rin nitong linisin ang kanyang espiritu at puksain ang mga demonyo. At buksan ang kanyang espiritual na ugat. Para makapasok siya sa daan ng pagsasanay sa mga Diyos. Kaya't ang host ay maaaring kumuha lamang. Hindi makapagpalit. Bilisan mo, gusto ko nang kumuha ngayon. Ay! Nakalimutan na ba ng host? Ngayon, wala kang kahit isang sentimo sayo. Anong gagamitin mong panigarilyo? Pwede bang umutang muna ako? Ako ang pinakamayaman sa Longgo. Maraming ari-arian. Babalik ko rin sayo balang araw. Ang mga patakaran ay patakaran. Kahit gaano karami ang iyong yaman. Kung hindi mo ito ma-convert sa iyong balance. Ang cash ay katumbas ng zero. Noong una, ako'y walang-wala. Pero pinili mong sumama sa akin. Sama-sama tayong nagmula sa isang mahirap na bata, hanggang sa maging pinakamayaman sa Longgo. Kahit na maubos ang lahat ng yaman ni Susu. Gusto ko rin kitang iligtas. Sistema, malaking. Matagal na rin tayong magkakilala. Hindi pa rin ako makakapag-convert ng asset sa ngayon. Sa relasyon natin, baka pwedeng magpasensya na. Sige. Magbibigay ako ng isang espesyal na pagkakataon. Tuwan-tuwa ako sa'yo, tuwan-tuwa. Hayaan mo na akong magpa-raffle muna. Si Susu ay malapit ng mapagod. Anong iniisip mo? Paano mo maaasahan na ibebenta ko ang ganitong sobrang galing na gamot? Maari kong ilipat si Susu sa lihim na mundo ng pagtataas ng espiritu. Kung saan ang daloy ng oras. Mas mabagal kaysa sa totoong mundo. Maari nitong pabagalin ang pagkaluma ng kanyang buhay. Pwede naman itong mapababa ng ilang araw. Pinakamataas na 48 oras. Pagkatapos ng 2 araw, kung hindi ka pa rin nakakuha ng banal na espiritu na Pildoras, wala nang magagawa ang system na ito. Ang halaga ng banal na espiritu na Pildoras ay hindi bababa sa isang napakahusay na kasanayan. At ito ay kasama sa ibang mga napakahusay na Pildoras. Sa isang loot pool. Kaya kailangan mong siguraduhin na makuha mo ito. Kailangan ng hindi bababa sa 100 bilyon. 100 bilyon sa loob ng 48 oras. Kahit na ibenta ang mga ari-arian ngayon, walang ganitong halaga sa kontrata at pagbabayad. Mukhang isa na lang ang natitirang paraan. Paulit-ulit akong inilalagay ng ating kalakalan sa panganib. Kung hindi ako kikilos, akala mo ba si Chenzi ay isang may sakit na pusa? Ang pinsala na ibinigay ninyo kay Susu, ibabalik ko sa inyo ng 100 beses. Ang babaeng ito ay isa ring cultivator. Hindi ba't wala siyang spiritual root? At wala ring spiritual energy sa kanyang katawan? Kinuha lang niya ang isang mababang uri ng spiritual treasure. At ang ginamit na spiritual energy ay ang natitirang spiritual energy mula sa treasure. Pwede ko rin ba itong gamitin? Siyempre, ang espiritual na yaman na ito ay walang may-ari. Kailangan lang ng tagapag-aliw na ipasok ang kanyang espiritu dito upang kilalanin ang may-ari. At kapag napuno ng espiritu, maaari nitong pasiglahin. Ngunit ang kapangyarihan ng espiritual na yaman na ito ay katumbas lamang ng isang buong atake sa simula ng pundasyon. Mas malakas pa ang isang simpleng atake ng tagapag-aliw. Ngayon, wala akong pambili para kumuha ng ibang mga mahiwagang kasangkapan o batas. Sige, itago muna natin. Dahil sa mundong ito, may mga espiritual na kayamanan. Kaya't mayroon ding mga nag-aaral ng immortalidad. Ang mundong kinaroroonan nyo ay nasa katapusan ng panahon ng batas. Ang mga ordinaryong tao ay nasa isang walang laman na imbakan. Hindi nila kayang sumipsip ng hangin. Yung kaunting mahina na espiritual na enerhiya. Mas lalong hindi nila kayang palagin ang ugat ng espiritu. Kung may mga tagapag-ayos ng espiritu,
Ito ay tiyak na mga uri ng mga tagapag-ayos na hindi lumalabas, mga Diyos. Mga matandang halimaw sa rurok. Ang ganitong uri ng pagkatao, hindi dapat nakatuon sa akin, isang maliit na karami, di ba? Aking kayamanan. Hinahanap mo ito. Ibabalik mo ba sa akin o nagbibiro ka lang? Kuya Chenzi, basta ibalik mo sa akin ang bagay na yon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Para sa'yo. Chenzi, akala ko ikaw ay isang napakatalinong tao. Hindi ko akalain na isa kang malaking tanga. At naglakas loob ka pang ibalik sa akin ang espiritual na kayamanan. Chenzi, mamatay ka na. Hindi ito possible. Paano ito posible? May makakaligtas sa atake ng aking kayamanan. Ang kayamanan na ito ay peke. Hindi totoo ito, Nana. Sasabihin ko sa'yo, ibabalik ko sa'yo. Gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Tama ba? Pagkatapos ng bukang liwayway, sumama ka sa akin sa samahan ng mga negosyante sa hapon. Patayin ang lahat ng lumabag sa aking kalooban, hahaha. Hahaha. Itim na dragon, bakit hindi ka pa nakakatanggap ng sagot mula sa iyong mamamatay tao? Baka nahatak na siya ni Chenzi, ang batang puti. Simula ng 3 taong gulang siya, inampun ko na siya. Naitaguyod hanggang ngayon. Tiyak na hindi ako bibetrayuhin. Ngunit bakit wala pang balita mula kay Tianliang? Sa pang-araw-araw, mabilis siyang kumilos. Hahaha, sa ganitong paraan. Ang mga kalakal ni Chenzi na mahigit sa 100 bilyon ay magiging atin na. Hahaha, sino ang may lakas ng loob na maghasik ng gulo sa komersyo ng hapon? Ayaw mo nang mabuhay, di ba? Sakura, bigyan mo ako ng paliwanag. Anong nangyayari? Di ba halata naman? Nakatapos pa nga sila ng sobra sa takdang gawain. Na-capture nila si Chenzi pabalik. O di kaya si Miss Sakura magaling magplano. Sa ganitong paraan, hindi lang ang mga kalakal ni Chenzi ang sa atin. Maaari rin nating pilitin si Chenzi na ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian na nakapangalan sa kanya sa ating Chamber of Commerce sa Japan. Dalhin ang kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Isang grupo ng mga hangal. Akala nila na hawak nila ako bilang inyong bihag. Kung ganito nga, sasamahan ko kayo sa laro. Sa huli, mas masakit ang bumaba mula sa ulap kaysa sa direktang pagbagsak. Chenzi, maraming beses mo nang nakipag-away sa akin noon. Nakasira ka ng aking mga plano. Dahil dito, nalugi ang aking negosyo sa bansa ng Weligo ng ilang libong yuan. Naisip mo bang isang araw ay magiging preso ako? Boss Black Dragon, huwag mo nang sabihin pa, hindi talaga ako na-capture ni Chenzi. Hindi siya tao. Isa siyang halimaw. Halimaw na hindi matalo at hindi mamatay. Nagtatanong sa iyo si Chenzi. Magsalita ka sa akin. Tapos na, tapos na. Bakit naglakas loob ang itim na dragon na ganyan kay Chenzi? Siguradong wala nang matitirang dumi mamaya. Ibibigay ko na lahat ng ari-arian ko sa inyo. Pwede nyo ba akong pakawalan? Ha. Anong klaseng panaginip ang pakawalan ka? Haha, may isang lumang kasabihan ang bansa namin na maganda. Tinatawag na pagbabalik ng tigre sa bundok. Akala mo ba kami ay mga bobo? Si Chenzi ay nasa aking kamay. Huwag mong isipin na makakabalik ka pa ng buhay. Tungkol sa kontratang iyon, kailangan mong pumirma. Kung hindi, may 100 paraan ako para pilitin kang pumirma, Jenny. Pinapayuhan kitang magpakabait ka na. Para mas mapadali ang pagkamatay mo ng walang sakit. Haha, alis na ako. Lene. Hindi tumanggap ng toast. Kumain ng parusang alak, di ba? Sakura, dalhin mo siya sa akin. Sakura, anong ginagawa mo? Hindi mo na ba sinusunod ang mga utos ko? Masyado bang halata, Heilong? Nakuha na ng puting mukha na yan ang iyong maliit na Sakura. Hindi nakakapagtaka na may lakas ka para pumasok sa aking samahan ng mga negosyante. Kaya pala ay sumanib si Sakura sa'yo. Ngunit kahit anong paraan ang ginamit mo para makuha si Sakura,
Sa inyo dalawa. Huwag kayong umasa na makakalabas ng buhay mula sa aking komersyo. Oh, mukhang may nakatagong asong si Ginoong Itim na Dragon. Sakura, patayin mo ang baldado na ito. Sakura, talagang nais mo bang ipagkanulo ako? Sabihin mo sa kanya kung nais mo siyang ipagkanulo. Ang tao ay hindi para sa sarili. Langit at lupa ay sisirain. Ito ang itinuro mo sa akin. Ako rin ay napilitan. Hahahaha. Isang tao na hindi para sa sarili. Langit at lupa ay sisirain. Kung ganoon, mamatay ka kasama si Chenzi. Sige, magsimula na. Simula. Chenzi, hindi mo ba sinabi na susundin kita? Sasama ako sa'yo. Babantayan mo ba ako ng mabuti? Chenzi, ikaw ay walang salita. Hindi ka makakabawi. Ang pagiging walang salita ay hindi tradisyon ng inyong samahan. Sumusunod lang ako sa kaugalian dito. Pinatay mo ang pinakamaasahan kong katulong. Ngayon, ikaw na ang magbabayad. Ipakita mo na. Gusto mong paalisin ako? Karapat-dapat ka ba? Hekinglong, hinahawakan mo ang mga kalakal ko. Paulit-ulit mo akong sinasaktan. At pinagsasaktan si Susu ng malubha. Paano mo babayaran ang mga utang na ito? Ikaw ay isang diwata. Kung tama ang hula mo, may gantimpala ka. Huwag kang magyayabang. Huli pa ang lahat, hindi ka lang ang isang diwata sa mundong ito. Ginoo Kingshu, paki-aresto si Chenzi. Chenzi. Matagal na tayong hindi nagkita. Kingshu, paano ka nandito? Hindi ko akalain na ang pangunahing tagapagmana ng ating sekta ay ipinanganak sa ganitong mahirap na lugar. Ang mga bayani ay hindi nagtatanong ng pinagmulan. Isa pa sa mga natalo ko ay karapat-dapat bang husgahan ang aking bayan. Chenzi. Kung hindi dahil sa iyong disipulo ng sekta. Ang kampiyon ng malaking kompetisyon ay magiging akin. Hindi rin naalis si Suwan sa akin. Ako ang bagong estudyante ng Suan Muxianzong. Isang tiyak na leader. Lahat ay dahil sa iyo, isang demonyo mula sa labas ng mundo na bigla na lang lumitaw. Nawasak mo ang lahat ng bagay ko. Demonyo mula sa labas ng mundo. Hindi kita bibigyan ng madaling pagkatalo. Papalitan kita ng walang laban. At sa harap mo, aalisin ko ang mga tao mula sa iyong bayan. Gagawin nilang pagkain ko para sa aking promosyon. Magbayad ka, Chenzi. Ginoo Kingshu, lumabas ka na, Chenzi. Handa akong maglingkod habang buhay. Laging handang maging alay. Mga daga ng aming bansa. Nakatutulong sa kasamaan, nakakasira sa tao, nagpapawala ng baboy. Lene. Ang kalaban mo ay ako. Nakalimutan mo na may hawak akong Time Splinter yan fan. Na kahit na minsan ay matapang, hindi pa rin dapat manghimasok ng basta-basta. Habang mas matindi ang atake mo, mas malakas ang pagkatalo mo. Pagsubok sa oras at espasyo. Chenzi. Bakit hindi mo ginagamit ang iyong kapangyarihan sa pagsubok sa oras at espasyo? Tagapagsalita ng grupo. Bakit ka nagkaroon ng ganitong malubhang sugat? Gumamit ako ng sugat mula sa mundong alitaptap upang baliktarin ang lakas. Ngunit paano mo nasabing hindi na epektibo ang pagsubok sa oras at espasyo? Mahirap ang espiritual na enerhiya sa mundong ito. Muling may mataas na antas ng pormasyon na nagpipigil. Hindi mo kayang baguhin ang oras at espasyo dito sa iyong antas ng cultivation. Anong sistema ang pinanggagalingan ko? Talagang walang kwenta. Talo na ang liham ng pag-ibig. Ginoo ng liham ng pag-ibig. Mag-ingat ka, napakalakas ng espiritu ng kayamanan na ito. Haha, Chenzi. Yung atake mo ay para lang kinikiliti ang sarili. Hindi pa nga niya mawasak ang depensa ko. Basurang sistema. Basurang kasanayan. Sa mundo, hindi pa rin magagamit. Kung mamatay man, sige na. Hindi pa rin ako pwedeng bumigay. Hindi pa ako nakakuha ng pill para kay Susu. Kung ako'y bumagsak, ano ang mangyayari kay Susu? Ang buhay kong ito ay hindi lang para sa akin. Hindi ko may iwanan ito. Naghihintay sa akin si Susu. Nagtagumpay ang pagbalik sa oras. Ngunit sa pagkakataong ito, naubos ang lahat ng aking kapangyarihan. Hindi ko na kayang magbalik muli. Tanging sa isang suntok lang ang pagkapagod. Nakuha ang tamang pagkakataon para patayin si Kingshu.
Ano itong kakaibang kakayahan? Bakit wala siyang anumang sugat? Diyos ng mga demonyo, hindi mo ba sinabi na may mga pagbabawal dito? Hindi siya makakagalaw. May kakaiba sa batang ito. Siguradong naubos na ang lahat ng kanyang espiritual na lakas sa pagkakataong ito. Huwag kang matakot. Lene. Puntahan mo na at alisin siya. Ako ang mag-aalis sa kanya. Naku, isang beses lang ang kaya ko. Para sa liham ng pag-alis sa itim na dragon, walang halaga ang aking kamatayan. Baka magdulot pa ito ng tagtuyot sa mundo. Itim na dragon, kung ikaw ay susunod sa akin, at ibibigay ang kayamanan ng mga hapon sa akin. Ako, si Chenzi, ay maaring bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Kung siya talaga ang makakapuksa sa akin, magsagawa na siya. Bakit pa kailangang subukan mo ako? Chenzi, nagkasundo tayo. Ibibigay ko ang kayamanan sa iyo. Inyong iniligtas ang aking buhay. Kahit ang iyong mga tauhan ay sumuko na sa akin. Hurry up and magpasuko ka na. King Shu, kung hindi ka maniwala sa akin, aalis na ako ngayon. Hanapin ang susunod na host. Gino mo. Hindi dahil hindi naniniwala si King Shu. Natatakot akong basta-basta sumugod. Walang nasira ang lakas ni Chen Ziru. Bakit pa mag-aksaya ng salita para kumbinsihin si Black Dragon? Mas mabuting putulin na lang siya agad. Tama si Lord mo. Chen Zi, maghanda ka na mamatay. Mago, nanloloko ka na naman sa akin. Hindi pwedeng, hindi kayang tiisin ng batang ito ang ganitong uri ng atake. Subukan muli. Ito talaga ang huling lakas niya. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Halika na, King Shu. Bakit tumigil ka? Kumain ka ng sariling gamot na pang-espiritu. Kaya mo pa bang tiisin? Nalaman ko na ginagamit mo pala ang pagbalik sa oras at espasyo. Iwasan ang sugat. Huwag mong pag-imbentuhin ang kapangyarihan ng iba para sumugod. Mukhang natakot si King Shu sa isang suntok na ito. Gino Chenzi, tunay ngang mas malakas ka kay King Shu. Noon ay isang maliit na tao lang ako. Walang mata na nakakita. Hindi ko alam na ikaw ay isang engkanto. Maraming salamat sa iyong pangunawa. Umaasa akong iyong maunawaan. Bagamat nakasasama ang itim na dragon. Ngunit sa ngayon wala akong kapangyarihan. Hindi ko pa kayang makipag-away. Kaya't magpapanggap na lang ako sa pagkakataong ito. Kapag bumalik na ang aking lakas, saka ko na ipaghiganti si Susu. King Shu, dahil hindi ka makakilos. Hindi pa. Magsimula ka nang umalis, huwag kang makasagabal sa paningin ko. Ganyan ang puso ng isang illegitimate na anak. Paano siya makakatulong sa akin na makamit ang aking mga ambisyon? Amoy ng mga demonyo. Bakit may amoy ng mga demonyo si King Shu? Si Chen Zi ay may pambihirang talento. Ang kanyang kalooban at lakas ay parehong mataas. Hindi nakapagtataka na napaatras ang King Shu. Sobra naman. Kaya pala nakakapagsalita ang mga demonyo. Paano kung sumama ka sa akin at magbago? Nasa bingit ng pagkatalo pero matigas pa rin ang dila. Alam ko nang maubos na ang iyong espiritu. Hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo. Nako, nahuli na. Ang lakas ni Gino Chenzi. Siguradong matatalo ka niya. Gino Chenzi, mabilis na kunin mo na ang itim na bagay na ito. Sasabihin mong nauubos na. May lakas ka bang sumubok na umatake? Haha, subukan natin. Maglaho si Chenzi sa hangin at usok. Ibigay mo ang iyong mga kasanayan at kapangyarihan. Papalitan kita ng masaya. Mukhang kailangan ko ng sunugin ang aking espiritu. Magkasama kaming mamamatay. Na. Salamat sa iyong tulong, Lolo. Kaibigan Chenzi, ang aking guro ay ipinadala ako upang hulihin ang demonyo. Mabilis ang takbo ng pagtakas nitong demonyo. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Maari ko bang itanong, sino ang iyong gurong nagdala sa iyo sa mundo ng pagtuturo ng pag-akyat sa kalangitan? Maari ko bang makita ang iyong guro? Nandito na ang tamang pagkakataon. Siyempre, magkikita rin tayo. Bakit hindi ko mabasag ang espasyo na ito? Huwag mo nang subukan, host. Kailangan ng antas ng paglikha ng Diyos para makabasag sa walang hanggan. Saan ka pumunta? Hindi kita nakita sa oras ng panganib. Ngayon ka lang dumating. May isang hindi pangkaraniwang nilalang na lumitaw sa fangs. Kung ako ay lumitaw,
Baka madiskubre ako. Ito ay isang makapangyarihang anino. Isa pa rin siyang anak ng kabataan. Hindi matukoy ng mga Panginoon ng sekta. Mas malakas siya. Ang pagpapagaling ng Diyos ay humihinto sa mundo ng tao. Sa itaas pa ay may mga immortal jade. Ang kanyang kakayahan ay napakataas. Hindi pwedeng banggitin ng basta-basta ang pangalan niya. Huwag mo nang isipin, mahina pa ang kakayahan mo. Hindi mo matutuklasan ang ganitong tao. Agad na kunin si Bao Chiu para iligtas ang tao. Kapag naantala, huli na. Pirmahan mo na. Ilipat ang lahat ng pondo ng samahan sa aking account. Itigil na ang usaping ito. Matagumpay ang paglipat ng pera. Talagang mayaman ang samahan ng mga negosyante ng hapon. Gino Chenzi, ang mga dokumento ay ipapadala na ng mga tauhan mula sa Donging Cargo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Kung makikipag-away ka pa sa akin, siguradong akuin ko ang responsibilidad na ayusin ka. Tumatakbo si Tuan-Tuan ng maayos. Nakakuha ka pa nga ng Holy Spirit Pill sa unang subok. Ito ay isang pagkakataon na isa sa 100,000. Ha? Ha, pupunta na ako. Napakaswerte ng host, talagang napakabuti ng iyong kapalaran. Hahaha. Ang swerte ay bahagi din ng lakas. Ay. Walang oras na sayangin. Bigyan mo si Susu ng gamot. Ang gamot na ito ay isa lang. Siguradong para ito sa pagliligtas ng mga ordinaryong tao. Kasama ka sa buong daan. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Kahit na mawala ang lahat, tiyakin kong mapoprotektahan ka. Matagal na akong nanaginip ng isang napakahabang panaginip. Akala ko hindi na kita muling makikita. Wala na, wala na. Ay. Boss, handa na ang listahan ng mga ari-arian. Ang kabuang halaga ng mga ari-arian ay 1.5 trilyon. Sobrang dami nito. Kasama ang cash na ipinadala ng Black Dragon. Umabot ito ng 2 trilyon. Sobrang daming pera, sapat na ito para maabot ko ang gold core. Boss, kailangan mo bang pumunta pa? Hindi ba't gumaling na ang iyong malubhang sakit? Hindi ba't mas mabuti kung dito ka lang at makasama si Susu? Hindi pa nahuli ang King Shu at ang madilim na puwersa. Maari silang bumalik anumang oras. Kailangan kong maging malakas para protektahan ang lahat. Boss, sa pagkakataong ito, ginagawa mo ito para sa... May paraan ba para makapag-aral si Susu sa mundong ito? Napakamatalino mo pa rin, batang ito. Ang aking host. Naghintay ka dito ng 1 oras. Sa kabila, 1 taon na yon. Kailangan na nating umalis. Boss, naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Ah. Pumunta na ang walang hiya. Arestuhin ang walang hiya. Huwag mong sabihin ito ang kwarto ko. Anong pangalan mo? Paalis na ako. Anong nangyari? 2 araw lang kayo, nakalimutan na ako. 2 araw lang. Chenzi, nawala ka na ng 50 taon. Akala namin ay bumagsak ka na. 50 taon. Sa gitna ng gabi, hindi natutulog at hindi nag-ehersisyo. Anong ginagawa mo dito? Elder, tingnan mo kung sino ito. Tama, nakalimutan ko ang tungkol sa pagkakaiba ng daloy ng oras. Nasa totoong mundo na. 2 araw sa mundo ng pagsasanay. Lumipas na ang 50 taon. Chenzi, umuwi ka na. Grabe, ang aga mong umuwi. Siguro alam ni Elder mo na matagal akong mawawala. Ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ng sekta noong buhay pa siya. Hindi ka talaga namatay. Nasa tamang pagkakataon lang. Mawawala muna ako pansamantala. Umakyat na sa langit ang punong sekta. Ito ang posisyon ng punong sekta na iniwan sa'yo bago siya umakyat. Sa ngayon, ang mga nakatatanda ang namamahala sa mga gawain. Dahil bumalik ka na, dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong pagsasanay. Protektahan ang Suanmook Xianzong at ang lahat ng narito. Bakit, pagkatapos ng 50 taon, wala kang kahit kaunting pag-unlad sa lakas? Nasa simula ka pa rin ng pagbuo ng pundasyon. Lanan. Ito na yung tinatawag na tunay na tagapagmana ng sekreto. Sinasabi na 50 taon na siyang walang pag-unlad sa kanyang espiritual na lakas. Isang walang silbing tao na hindi makapag-ensayo. Chen Zi Chenfeng. Paano ka nakarating dito? Matagal na tayong hindi nagkita. Miss na kita.
Nalaman kong hindi ako umuunlad sa loob ng 50 taon ng aking cultivation. Pero itong maliit na phoenix ay nananatiling mabuti sa akin. Chenzi, maaari ka bang maging aking kasamang dao? Baka nagbibiro lang si Tianfeng Fairy sa akin. Ako'y isang maliit na nasa simula pa lang ng foundation establishment. Samantalang ang fairy ay nasa late golden core na rin. Paano niya ako tinitingnan? Sa tingin ko, balang araw mas magiging malakas ka pa kaysa sa akin. Dahil dito, gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin bilang magkasosyo? Humihingi pa ako ng tulong kay Chenzi Daojiu. Ay, nagbibiro ang Diyosa. Ako, isang baguhan sa pundasyon. Paano ko kayo matutulungan? Hindi ngayon. 10 taon mula ngayon. 10 taon mula ngayon, nais mo bang sumama sa Tianfeng pabalik sa angkan ng Feng? Basta't handang tumulong ang kaibigan sa daan. Handa si Tianfeng na maging alipin. Oy, si Diyosa Tianfeng. Hindi mo akalaing humingi ng tulong sa basurang ito. Si Diyosa Suyan. Nakalimutan mo na ba ang sigaw na inawit 50 taon na ang nakalipas sa Qinyunzong? Noong panahong iyon, siya ang kampiyon ng bagong henerasyon na inihanda ng punong guro. At ngayon, ako'y nakabuo na ng dan. Siya ay isang maliit na nagsisimula pa lamang sa pagbuo ng pundasyon. Iyan ang Prinsesa Suyan, handa ka bang tumaya ulit? Anong taya? Taya na si Chenzi ay makakalampas sa'yo sa loob ng 10 taon. Hahaha, lampasan ako sa loob ng 10 taon. Ngayon, ako ay isang malakas na nasa gitnang yugto ng Jindan. Kahit gaano pa kaganda ang talento ni Chenzi. Kung makakapagbuo siya ng dan sa loob ng 10 taon, ayos na yon. Higit pa dyan ay panaginip lang ang pangarap ko. Kaya bakit ang sungin ang sugal? Kaya ko. Magtanong ako, ano ang isusugal mo, engkantada? Hindi ko rin naman kailangan ang anumang mula sa'yo. Basta't matalo ka, huwag ka nang magpakita sa harap ni Chenzi. Sige, kung mananalo ako. Sa susunod na magkita tayo, iwasan mo na lang ako, okay? Kahit na hindi pa ako tinuruan ng master ng maraming araw. Pero ang mga pagkakataong iniwan niya, ay pinagsikapan niya ng mabuti. Kung sakaling may problema ang Kinyon sect sa hinaharap, baka hindi ko na mapigilan ang aking sarili na tumulong. Tuan-tuan. Tinawag ako ng tagapag-alaga. Para sa anong dahilan? Gusto kong itaas ang aking kakayahan sa loob ng 10 taon. Ang pinakamabilis na paraan. May pera ka ba? Sa ngayon, ang tanging natira sa akin ay pera, pero mahirap ako. Kung gayon, tutuparin ko ang hiling ng host. Sa loob ng 10 taon, maaari kang umabot sa gitnang yugto ng Huashen sa pinakamabilis na paraan. Inaasahan ka kailanganin ng 10 bilyong er. Ilan ang 10 bilyong er? Mababayaran ba ng 100 trilyong host? Paano naman kung makalampas sa huli ng Golden Core? Isipin mo ang kanyang walang make-up. Karaniwan lang ang kanyang kakayahan. Sa loob ng 10 taon, imposibleng makalampas sa huli. Kailangan ko lang makalampas sa huli para siguradong manalo. Ang taya ay mula 500 bilyon hanggang 1 trilyon. Depende na lang sa swerte ng host. Kaya ko pa itong bayaran. Tulungan mo ako, tuan-tuan. Sige, tara na. Ito ang pagsubok ng kidlat. May nag-akyat ng level sa sekta. Hindi ko alam kung sino sa mga nakatatandang guro o mga disipulo sa loob. Tumingin ka sa langit. Hindi ba't si Chenzi yon? Nandito ako ng 10 taon. Siyang nakapag-angat mula sa simula ng pagbuo ng pundasyon diretsyo sa pagbuo ng dan. Binabati ang may-ari sa pagtagumpay sa pag-akyat ng gold dan at pag-upgrade ng item. Nakakuha ng pagkakataon na bumalik sa modernong panahon. Maaari bang itanong kung nais ng may-ari na bumalik agad? Ihuhold ko muna ang pagkakataong ito. Nangako akong babalik kasama si Tianfeng sa angkan ng mga ibon. Pagkatapos bumalik mula sa angkan ng mga ibon, saka na lang natin pag-usapan. Chenzi, alam ko na hindi mo ako bibigyan. 10 taon ng pagbuo ng dan. Ang bilis ng iyong pagsasanay ay maituturing na pinakamabilis sa mundo ng tao. Oh, nagkaroon ka na ng Jindan. Talagang karapat-dapat sa turo ng aming leader. Napakabilis ng iyong pagsasanay. Ngunit hindi ka pa rin kasing lakas ko. Natalo pa rin ako sa pustahan. Sino ang nagsabi sa iyo na nasa simula pa lang ako ng Golden Core? Paano naman pwedeng mangyari iyon? Paano pwedeng may makatawid agad sa huling bahagi ng Golden Core? Wow, Chenzi. Ang galing mo talaga.
Gusto kitang magkaanak ng maliit na phoenix. Grabe, ang sobrang open ng angkan ng phoenix. Malaki ang mundo ni Suyan Senzi. Marami kang hindi alam. Pakiusap, mawala ka na, Suyan. Sa harap namin. Hindi ito totoo. Chenzi, sa totoo lang, palagi kang nasa isip ko. Yun ang sinabi ko kanina. Para lamang pasiglahin ang iyong pagsasanay. Pumunta ako, ito na ba ang lahi ng mga ibon? Sobrang marangyan ito. Ang enerhiya ng apoy ay doble pa kaysa sa loob ng Kinyon Sect. Tunay na isang santuwaryo para sa mga cultivator ng apoy. Ito ay bahagi lamang ng sangay ng angkan ng Feng. Kailangan makamit ang antas ng cultivation na Yuanying para makapunta sa tunay na lupain ng Feng. Sabi nila, doon ang tunay na sagradong lugar. Ganong kalakas ang sangay na ito. Sino ang walang takot na? Mangahas na pumasok sa teritoryo ng angkan ng mga phoenix nang walang pahintulot. Elder Sansan. Chanfeng, may mukha ka pang bumalik. Sino itong kasama mo? Ito ang aking kapareha. Hahaha, hindi mo naman balak dalhin ang taong ito. Sa pagsubok ng angkan, di ba? Ang matandang ito ng Chanfeng ay kasing lakas mo. Bakit ka natatakot sa kanya? Kami ang lahi ng Feng. Hindi naman kami ganap na hindi tumitingin sa lakas. Mahalaga ang katayuan sa lahi ng Feng. Malaki ang naitulong ng apoy ng Feng sa lahi ng Feng. Siya ang ikatlong matanda ng aming linya. Kung hindi siya kumikilala, hindi kami makakadalo sa pagsubok ng aming kapatid. Hindi makakadalo sa pagsubok. Hindi ko maabot ang Yuanying. Hindi ko na rin maibabalik ang sarili ko sa angkan ng Feng. Chanfeng, umalis ka na. Kahit na ikaw ay nasa huling bahagi ng Jindan ngayon. Ngunit hindi ka napapayagan ng angkan ng Feng na bumalik. Ganito na lang ang pang-aapi ng ikatlong matanda sa isang mahina na babae. Ito ang paraan ng mga Feng. Sino ka ba para magsabi niyan? At may karapatan ka bang makialam sa mga bagay ng Feng? Ako si Chenzi, kasalukuyang pangulo ng Kinyon Sect. Ah, ganito ba? Ito ang Yin Yang Xuanlong Qi. Ang personal na simbolo ng bagong naikataas na pangulo ng Kinyon Sect. Ikaw, sino ka sa kanya? Hindi ko ba nasabi na, ako ang kasalukuyang leader. Ako ang pangunahing disipulo ng nakaraang leader. Kahit na malakas ang angkan ng Chen Zifeng. Hindi rin kami basta-basta makikipag-alyansa. Ang malaking organisasyon na Kinyunzong. Higit pa rito, ako ay isang sangay lamang ng angkan ng Feng. Hindi ko kayang makagalit sa Kinyunzong. Hindi ko alam na ang kaibigan ng Kinyunzong ay naglakbay mula sa malayo. Pasensya na sa aming hindi magandang pagtanggap. Bakit hindi niyo pa kami papasukin? Maaari nang pumasok ang batang kaibigan. Ngunit ang Chanfeng ay isang salarin ng aming angkan. Hindi siya maaaring pumasok. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chanfeng? Siya ay aking guro. Sandali lang, kaibigan. Pupuntahan ko ang punong matanda at ang ikalawang matanda. Hindi ko alam na nandito ang kaibigan mula sa Kinyunzong. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Dapat ay nasabi na ito ng bunso. Maaari nang pumasok ang kaibigan. Hindi pwedeng pumasok ang Chanfeng. Kailangan kong dalhin siya sa loob. Yin huwag mong sisihin ang angkan ng mga Phoenix kung hindi tayo magalang. Putang ina, tatlong matatandang walang kwenta. Sino ang may lakas na humarang sa akin? Kailangan makapasok ang Chanfeng Ji sa angkan ng mga Phoenix ngayon. Walang makakaharang dito.
Dahil sa mukha ng Kim Yun-jong, maari naming papasukin ang dalawa. Ngunit hindi maaaring sumali si Yuan Feng sa pagsubok sa lupain ng angkan. Iyan nandito kami para sumali sa pagsubok ng aming tribo. Ito na ang pinakamatibay naming hangganan bilang ang angkan ng Feng. Tingnan natin kung magagawa nilang pigilan kaming dalawa. Sina Chen Zi at iba pa. Sila ay mga kasapi ng aking angkan. Huwag kayong manakit. Pinatalsik ka nila mula sa angkan ng Feng. Pero hindi ka pa rin pinapayagang sumali sa pagsubok. Ano ng klase ng lahi yan? Ito, kasalanan ko na nagkamali ako. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Sa mundo ng pagsasanay, ang malakas ang may kapangyarihan. Sino ang masusunod? Kahit na nagkamali ka. Ngayon, nasa panig mo ako. Tutulungan kitang makapasok sa pagsubok ng lahi mo. Pagsubok na may panganib sa buhay. At kinakailangang dalawa ang sabay na sumali. Kung ikaw ay magpupumilit na ipagtanggol si Chen Feng, hayaan na tayong tatlong matatanda. Nasubukan ang iyong lakas ng maaga. Sige, simulan na natin. Ang tawag sa aking galaw ay dakilang pagsabog. Ang apoy ng aking buhay, ang siyam na madilim na apoy, ay pinapagana. Kayang sunugin ang lahat ng bagay sa ilalim ng yuanying. Mahal na kaibigan, may oras ka pang magsisi. Umupo ka muna sa tabi. Kapag nalampasan ko ang pagsusuri ng tatlong nakatatandang tao, sasamahan kita sa pagsubok sa aming lahi. Si Chen Zi ay hindi basta-basta, siya ang batang pangulo ng Kim Yun-jong. Kung mamatay siya sa aking kamay, mahirap itong ipaliwanag. Kaibigan Chen Zi, sumuko ka na ngayon. Maaari naming panatilihin kang ligtas. Bakit kailangan pa, kaibigan? Hindi mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Kundi pati na rin kami ang lahi ng Feng. Paano kami makakapagsalita sa Kim Yun-jong? Ito ay ayon sa alamat. Ang siyam na guhit na gintong elixir ang pinakamakapangyarihan sa realm ng gintong elixir. Ayon sa alamat, ang mga cultivator na may ganitong siyam na guhit na gintong elixir. Ang gintong elixir ay hindi nakakasira sa katawan. At maaari pang walang pagsasanay sa purity upang maabot ang ruwok ng transformation. Pagbabalik ng oras. Ang batang kaibigan ay talagang may siyam na guhit na gintong elixir. Kaya tiyak na hindi ko siya masasaktan. Hindi na kailangang magpakitang gilas ang batang kaibigan. Huwag kang masyadong magalak, kaibigan. Hindi ka nila masasaktan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi kita masasaktan. Tanggapin mo ang aking atake. Hayaan kayong makadaan. Kaibigan, ang aking apoy ng buhay ay tunay na apoy ng Sanmei. Kahit na ang isang yuanying na cultivator ay tatanggap ng aking atake, tiyak na siya ay masasaktan ng malubha. Kaibigan, napag-isipan mo na ba? Senior, pakiusap, turuan mo ako. Chen Zi. Tiyagang tanggapin ang aking atake. Basag ang Golden Core. Hindi na makapagpatuloy sa pagsasanay. Bakit pa? Pagbabalik ng oras at espasyo. Paano ito posible? Ngayon, maaari ko nang dalhin si Chen Feng sa lugar ng pagsubok. Ito ang lugar ng pagsubok.
Siyam na sigaw ng Phoenix. Pinakamataas na pagsubok. Pinakamataas na pagsubok. 10 kamatayan, walang buhay. Saan man, maraming mga henyo ng lahi ng Phoenix ang pumasok dito. Walang sinuman ang nakaligtas. Alam na namin 80 taon na ang nakalipas na maaari kang parusahan ng pinakamataas na kapangyarihan. Kaya't naghanap kami ng dahilan upang itaboy ka mula sa angkan ng mga ibon. Ginawa namin ito para sa iyong proteksyon. Elders, kung alam nyo na ang antas ng pagsubok, bakit pa kayo papasok dito? Baka mas mabuti pang huwag na si Chenzi. Bakit hindi? Maniwala ka sa akin. Mayroon bang makakapagpasaya sa'yo? Na hindi ka nag-iisa. Sino ang may lakas na pumasok sa teritoryo ng aking angkan? Nasaan si Chenzi? Ibigay mo siya. Patawarin kita sa buhay mo. Ang Yuan Ying. Ano ang gagawin? Ang taong ito ay isang makapangyarihang Yuan Ying. Kahit na magtulungan kaming tatlo, hindi kami sapat na laban. Ang kanyang target ay si Chenzi. Kailangan lang sabihin sa kanya na si Chenzi ay nasa lugar ng pagsubok. Huwag puwersahin na putulin ang pagsubok. Mawawala ang buhay ng iba. Iyan ay isang pinakamataas na pagsubok. Sa tingin mo, makakayanan nila? Kahit anong mangyari. Si Chanfeng ay isa sa ating lahi. Hindi tayo dapat gumawa ng masama sa ating kapwa. Kung ganoon, lalaban na tayo. Laban na. Ayaw ng inuman. Uminom ng parusang alak. Dahil sa tatlo kayong ito na naghahanap ng kamatayan. Susuportahan ko kayo. Si Chenzi ay kaibigan ko mula sa angkan ng mga Phoenix. Gusto niyong ipagkanulo si Chenzi. Magsawa na kayo sa ganyang pag-iisip. Bibigay ako sa inyo ng 3 segundo. Kung hindi niyo sasabihin kung nasaan si Chenzi, sasakalain kita sa lig mo. Naghahanap ba ang 321 sa akin? Chenzi, bakit ang bilis mong nakalabas? Nakapasa na sa pagsubok. Chenzi, sa pagkakataong ito, hindi na kita papayagang makalayo ng buhay mula sa akin. Lene, tatalo ang kaaway mula sa aking mga kamay. Hindi na kita ituturing na kalaban. Bibigyan kita ng oras para makahabol. Hanggang sa hindi mo na ako makita. Chenzi, huwag kang maging mayabang sa akin. Ngayon ay nasa Yuanying na ako. Yuanying, ang ganda ng pagkakataon. Ako rin. Diyos ng mga demonyo. Sabi mo ba na walang makakagawa nito sa loob ng 10 taon? Mula sa pagtatayo hanggang sa paglabas ng Yuanying. Ano ba ang nangyayari kay Chenzi? Kakaiba talaga itong batang ito, sobra siyang kakaiba. Hindi ko nga maunawaan. Mag-umpisa na kayo. Wala ka pang lakas ng loob na makipaglaban. Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag mag-atubiling kumilos, umalis ka na agad. Ang maliit na Phoenix na ito ay isang Yuanying. Tamad na tao. Binabati kita, kaibigan. Binabati ang Tianfeng sa pagdaan sa pinakamataas na pagsubok ng lugar na ito. Ngayon, pareho kayong may karapatang pumunta sa lupain ng angkan ng Phoenix. Salamat, Chenzi.
Maliit na bagay, sino ba ako, si Chenzi? Ang maliit na pagsubok na ito ay kayang-kaya ko na. Natapos ko na ang ipinangako ko kay Tianfeng. Panahon na para umuwi. Pupunta ako sa isang lihim na lugar. Maaaring matagal akong mawawala. Magsimula ka na sa teritoryo ng mga Feng. Hindi ko kailangang sumunod sa iyo saan ka man pumunta. Sasama ako sa iyo sa lihim na lugar na yon. Tita, paano kita dadalhin? Kung magkikita kayo ni Susu, hindi ba mag-aaway kayo? Ang host ay umakyat na sa Yuanying. Bumalik siya ng isang pagkakataon para maglakbay. Maaaring gamitin ng host ang pagkakataong ito para dalhin si Tianfeng pabalik sa modernong panahon. Huwag kang magdulot ng gulo. Hindi ko siya maibabalik at ayaw ko rin. Sino bang nag-utos sa host na maging mabait sa lahat? Karma mo ang sarili mong pinili. Ang aming angkan ng Feng ay isang buhay lang ang tanging makakatagpo ng isang kabiyak. Chenzi, kung hindi mo ako dadalhin, huwag mo nang asahan pang makikita pa ako sa buhay mo. Sige na. Ito ang kasanayan na makakatulong sa iyong pag-ensayo. Kapag nakumpleto mo na ang pagbuo ng elixir, dadalhin kita sa mundo ng pag-ensayo ng espiritu. Handa na ba ang host? Handa na, tara na.